Sino yan? Si General Nick Torre. Uy! Subscriber natin, sir. Like and share. And hit the notification bell para lagi kang notified sa tuwing naka-live ang Banateros Brothers at si Brothers Travelers. Yan. Diba? Naka-subscribe siya sa'yo, ha? Naka-subscribe siya sa atin. Kilala nga pangalan. Sa katunayan, na-play nga niya yung isa sa mga vlogs natin doon sa Senado, sa Senate hearing, at medyo sumama ang kanyang loob. Na inyo siyang tinatawag na diwata. Grabe naman kasi kayo. Bakit tinatawag niyo siyang diwata? Pero may kasama tayo ngayon. Ayan. May kasama tayo ngayon. Siyempre, si Sir Jay Sonsa na nandiyan dyan via Zoom, ang pinakamalupit at number 1 sa listahan ni Nick Torre sa mga aarestuhin niya. Ayan, si Sir Jay. Sir Jay! Ay, kumusta kayong lahat? Isang mapagpasensyang gabi sa lahat ng mga manonood ninyo. At isang karangalan na maging bahagi ng Banateros, the true media practitioners of the modern times. Antindi. Ano po masasabi nyo, Sir Jay, na dalawa kayo ni Brothers Travelers na nasa unahan ng kanyang listahan sa magiging magkakosa? Sila ba nasa unahan? Sila. Ikaw pangatlo. Wala ako. Hindi, ang nasa kalisa, nung unang command conference na ginanap ng alas 7 ng gabi, no? Ang nasa lista number 1 si Atty. Torion. Tapos number 2 ako. Pero nung magkaroon uli ng command conference ng alas 12, ang number 1 si Darwin. Ako na. Ayop na yan. Si Boss Dada. Tapos number 2 si Brothers Travelers. Patay tayo dyan. Pero nung umaga na, nung nagising na sila, wala nang pili. Lalo na basta yun daw pinakamataba na mukha pang bata, yun ang unahin. Nako. Sino yun? Sino yun? Ibarra yun. Ibarra yata yun. Oo, kasi paikot-ikot dito eh. Kasi ang lakas daw mga Laska dun sa CDM line. Ikaw nga yun. Ako yun. Pero ewan ko, bakit masyado naman kasing mga balat sibuyas itong mga to? Dapat maximum tolerance, mga ganyang asar-asaran. Siguro dapat i-upgrade, Sir Jay, yung kanilang i-update yung kanilang training. Meron dapat kayong natutunan doon. Sa susunod, wag kayong magsasabi kapag ka nakakita kayo ng hindi kagandahan lalaki na pinagsilihi sa sama ng loob. Ang problema Pero ang kagandahan dito, Sir Jay, ang kagandahan dito, walang nasaktan kahapon, di ba? Yun ang pinagpapasalamat natin. Walang nasaktan. Pero at syempre, congratulate din natin muna itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ. 16 days. We endured yung 16 days. Freedom! Yes, napag-kubkob dito sa ating compound. Matindi. Syempre, pag-usapan natin yung 16 days na yan. Mabuti na lang natapos kahapon. Kasi ang balak talaga niya kahapon, talagang maghukay dyan sa loob ng studio ng SMNI kung saan kayo naruriyan ngayon. Ang ganda sana, baka dyan na malaglag si Brothers pag dyan siya naghukay. Kasi si Brothers Travelers kahapon, kayo naman mga polis, pag nagbutas kayo, huwag nyo naman takpan ng carpet kasi para kayong gumawa ng trap nabiktima si Brothers Travelers, nalubog siya dun. Kaya baka sampahan kayo ni Brothers Travelers ng illegal possession of butas. Obstruction of the carpet. Obstruction of carpetways. Actually, Boss Dada, hanggang ngayon, masakit pa to. Nakaganti ka na, Torre, ha? At yung mga tauhan mo, nakaganti na, ha? Nakaganti ka na. Kasuhan mo. Pero parang may hawig kayo. Di ba? Hindi, Grabe ka naman. Hindi, gwapo to si... Gwapo to si Brother. Siguro. Mas matangkad na si Danchan. Si Brothers. Si Danchan kasi panayang Tsaka pag inalis mo yung uniforme ni puro buto-buto na yung gilid nun. Sino, Sir? Si Torre. Pati kaya mukha, nga puro hindi buto siya pati mukha, puro buto. Wala ba? Kayo nire-reklamo Kasi masyado yung mamaya pa-arresto talaga tayo niyan Bahala kayo. Speaking of yung ating 16 days dito. Ang Banateros Brothers, ako, si Jay, at saka si
Master Judea at saka si Coach Oli, siguro mga 5 days before, nandito na tayo, Coach Oli, you know? At nag-aanatunghayan natin muna yung jogging-jogging. Jogging-jogging, nakita natin yan tuwing umaga, at least 2 beses yan. With Doc Lorraine Badoy. And syempre, kasama rin natin sa mga press conferences natin si Sir Jay Sonza. Pero hindi nyo nababanggit, si Brothers, doon siya sa Tamayong, siya yung nakadiscover nung hinahanap tama, school. Tama yun, sir. Yun ang talagang Hindi, tsaka Sir Jay, si Brothers Travelers, noong kasagsagan ng bakbakan dito, pumunta siya at his expense, kumbaga, talagang sabi nga niya, kasi before kaming nagkita-kita dito ngayon, magkakasama kami, Sir Jay Sonza sa Hong Kong Ang sabi nga ni Brothers Travelers, magkakasama tayo sa Saya, sa Disneyland, at saka doon sa Ocean Park. Dapat sama-sama rin tayo sa kalungkutan. Yan ang nagustuhan natin. Kaya pag-usapan natin, Coach Oli, yung iyong na to kasi history to. Tatagal to, itong usapin na ito. Tatagal to, papasok na to sa, baka ito yung magiging libro at pag-aaralan ng mga estudyante. Pero kanina nag-ikot-ikot ako'y natuwa dahil maluwag na, umalis na yung mga diwata, mangkukulam, at saka maligno ng lugar na ito. Nawala na, ang linis, ang sarap ng pakiramdam. At yan po yung dinatnan natin yung unang punta natin dito, na maaliwalas yung lugar, walang pakalat-kalat, walang natutulog sa damuhan. No? Pero alam nyo, yung tayo pinatawag dito, tayo merong natanggap na report na susugod na sila. At first, akala ko ito ay medyo OA. Sa katunayan kasi kahit ikikwento ko sa inyo to, iuurong natin. Halimbawa, ikwento ko sa inyo to ng January, hindi kayo maniniwala na may susugod na 3,000 to 5,000 na pulis mag-i-stay dyan ng matagal. Diyan magpupunta, mahahaba ang baril, tapos ang plano lang nilang hulihin ay si Pastor Kibuloy. Walang maniniwala sa inyo sa akin. Kahit ako nung una, sabi ko, pwedeng sumugod. Pero yung trabaho na yun, pwedeng gawin ng 100 na pulis. Yung pala, totoo. At grabe ang pang-aabuso nitong mga pulis na ito. Oo, napag-utusan lang siya, nauunawaan natin, pero ang daming nalabag na batas dito. Hanggang sa huli, ay sila ay may pananakot na mananakit na. So ganyan po umikot ang ating gobyerno ngayon, yung warrant of arrest ay inaabuso na. Hindi natin alam kung kani-kanino pa yung gagamitin. Ibig sabihin, ang batas ngayon dito sa Davao, or maybe sa buong Pilipinas, ang nagiging batas ay hindi na yung ating sinasabi nilang batas ay batas. Kung hindi police government na. Bulihan na po ang nangyayari ngayon. Marami sila, may maarmas sila, pwede silang gumawa ng kalokohan, pwede silang maghukay, pwede silang manakit, pwede silang magpasok ng bomba, pwede silang magpasok ng sigarilyo, manigarilyo dito, pwede manggulo, pumasok sa quarters ng mga babae, oras ng gabi. Ganyan na po ang kalagayan ngayon. At ako sa tingin ko masusundan pa ito. Kasi lalong lumalaki ang ulo nitong itong sila Torre. So, siguro simula na at abangan natin ang Banateros. Antay lang kami, may gagawin pa kami dito sa Davao, dito especially dito sa KOJC compound, pero abangan ninyo ang Banateros diyan sa Liwasan. Susunod na po kami diyan. At Sir Master Judea, naman ang iyong hindi makakalimutang experience dito sa ating KOJ Siege? Alright. So actually, napakarami, no? Napakarami ng hindi natin makakalimutan ng mga experiences dito, no? Dahil katulad na sinabi ni Boss Dada, 1 week before the siege, nandito na po tayo nagbabantay dahil tayo po ay naimbitahan, no? So 1 week before the siege, nagpo-programa po tayo dito, nagpe-press con tayo dito, at talaga namang ramdam natin yung tapang ng bawat isa, gigil na gigil lahat. Pero the day na dumating po yung panahon na yun, yung sitwasyon, talagang nagkaroon kami ng takot sa aming sarili dahil
first time in our lives na makakakita kami ng ganyan karami ng mga kapulisan dyan sa kalsada na animoy para magkakaroon na ng gera. Yun. Kasi tayo sanay naman tayo sa mga pulis na nakakakita ng mga pulis na ganyan, marami, nagpupunta tayo sa karami. Pero ito kasi, naka-full battle gear na akala mo talaga may kukunin or makikipagpatayan sila. Yun ang nararamdaman namin ay takot. Pero inisip namin na ito dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, napaisip kami, bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari maraming pulis samantalang ang nasa loob nitong pader na ito na nasa likod natin ay mababait na tao. At yun, ang nagbigay sa amin ng tapang para lumaban mula umpisa hanggang ngayon. At first day ng siege, kami po ay talagang walang tulog, walang kain, dahil kami po ay talagang nanindigan kung ano po yung dapat nating ipaglaban. I-exercise ang ating karapatan at ipaglaban ang mababait na tao na nandito sa loob. So, ako po ay na-assign doon sa likod kung saan nandoon talaga. Kaming tatlo ay na-assign doon sa likod kung nasaan yung aksyon, yung ginigiba, pinupunit yung mga yero, ginugupit yung mga wires and cables and all that. Habang nagkakaroon ng negotiation dito sa harap. Nagbabato ng tergas, nagpapasabog ng bomba doon sa likod. Pero nung panahon na yon, hindi kami natatakot dahil napakarami natin. Napakarami natin dito na naninindigan at alam natin na tayo ay nasa tama. At dito sa Kingdom of Jesus Christ, lahat po ng katangian o lahat ng emosyon ng mga bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakita natin. Masaya, malungkot, nagiging matapang, at kung ano-ano pang emosyon. Pero ang bottom line here is that sila ay nanindigan na huwag bitawan ang kanilang tahanan, ang kanilang buhay, at ang kanilang minamahal na komunidad. Kaya kami ay naririto. Pangako namin, hindi kami aalis dito hanggat may pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At yun po ay tinupad natin kasama ang mga banateros at yung matatapang natin ng mga kasamang vloggers. At nagpapasalamat din kami dito sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, every member of Kingdom of Jesus Christ, sa inyong pagtitiwala po sa amin, and of course, sa mga leaders, and of course, kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At nawa po, matapos na itong lahat, para mabalik na po tayo sa normal na pamumuhay at mabalik na ang sigla ng lugar na ito. Dahil yun naman po talaga ang ipinapakita ng lugar na ito. Sigla, kayamanan, kabaitan, kabutihan, at kabanalan. Jay, anong iyong experience dito sa KOJ Siege? Yun nga isa sa mga talagang nagpahirap sa akin dito yung siguro hindi lang sa akin kundi sa buong Banateros. Ang nagpahirap dito ay yung adjustment. Kasi ang laki ng adjustment na ginawa ko dito, at syempre alam ko na rin na pati sa mga kasamahan ko, kasi ako mainitin talaga ulo ko eh. And tsaka yung pagdating ko nga dito, binago ko lahat yun. Hindi ko pwedeng dalhin dito yung ganung pag-uugali. Dahil alam ko naman na kaya nga kami nandito is para protektahan at ipagtanggol ang mga miyembro at ang KOJC compound. So masama naman sobrang kapag kami pa yung nagsimula pa ang gulo. So yun, doon pa lang sa adjustment talagang sobrang nahirapan. At yun, speaking of karanasan, ang hindi ko talagang makalimutan ay yung nandito na kami nung panahon na harap-harapan na kami, harap-harapan ng mga pulis ng SAP at ng SWAT, na talagang puro may mga baril at yung mga daliri nila ay nasa gatilyo na ng kanilang mga armas. Talagang papatay. Talagang papatay, hindi sila ngumingiti, talagang seryoso yung mga mata nila, talagang nakatitig lang sa amin, nakayuko yung iba. At ayun nga, yung isa sa mga tumatak sa hanggang hindi ko makalimutan yung may isa hong matanda na humimas kasi nakapatong ako doon sa garden doon sa may JMC Plaza. May garden po dyan. So pumatong ako doon
at para mapakita ko sa live ko yung buong puwersa ng kapulisan. So doon may humimas sa pako at nagulat ako isang babaeng matanda na nagsabi na maraming salamat at sinamahan mo kami hanggang sa huli. Yun yung sinabi niya sa akin. Doon na napatulo yung luha ko. Paiyak ako noon. Sabi ko, siguro, siyempre, iba na yung iba na yung karanasan mo nung panahon na yun. Talagang halo-halo na. So yung awa mo sa sa KOJC member at yung galit mo sa ginagawa ng mga kapulisan naghalo-halo na. Kaya napaisip ako noon, sabi ko, hanggang sa huli, sasamahan ko sila at kung ano man yung mangyari sa akin, handa na ako. At isa pa, yung isa sa lalong dumurog ng puso ko, yung alam mo yun, parang 10 taon, parang ilang dekada na hindi nakapasok ang KOJC member sa katedral nila. Sobrang, alam mo yung parang sobrang talagang tumagos sa puso ko na makita sila na sobrang saya. Yung pagpasok pa lang nila, pag-akyat nila, yung wala pang ilaw, ano? Yung hiyawan, yung iyak, iba yung yan, may mga humahalik pa diyan sa ano na yan na samantalang alam naman natin na talagang inapak-apakan ng mga kapulisan yan pero wala silang pakialam. Alam mo yun doon, sobrang talaga ako, sabi ko, grabe. Grabe talaga yung pananampalataya ng KOJC member. Kaya yung mga ginawa namin, yung ginawa ng Banateros, kung ano man yung hirap na naranasan namin, kung ano man yan, kulang na kulang pa talaga. At sadyang kung mano mo lang yung ng mga KOJC member ay talagang sobrang tagos talaga sa puso mo na talagang sobrang saya. Halo-halo emosyon nung panahon na yun no? At ayun, sobrang saya talaga nung pagkakataon na yun. So Partners? Si Travel, yan, hindi niya maranasan pagkalaglag niya. Hindi, may mga nagtatanong kasi dito Jay Guevara, mga comments dito. Nung umiyak ka daw, ano daw kulay ng luha mo? Kulay blue. Joke lang. Walang gano'n. Kulay blue. Okay. Talagang himala, kulay blue. Ito talaga mga nagko-comment naman dito, seryoso tayo dito kung ano na pinagko-comment nito. Comment. Pero bago magsalita si Brothers, may nakalimutan ako gusto kong kasi nung time na sure na natin na susugod yung mga pulis, no? Kasi nakasarado na yung both lanes So alam natin, ito na yung inaantay natin, totoo na to. Kasi before noon, kinuusap kami ni Ma'am Hana, sabi niya, wala po itong pilitan Sabi niya, pwede na kayong umuwi at Bantay sarado. Tutulungan namin kayo so hindi nyo kailangan to gawin. Sabi namin, hindi ma'am, hanggat andito pulis, hanggat tatapusin natin to sama-sama tayo. Alam mo yun, nakita ko yung mga pulis? Hindi, ito totoo to Parang nagkamali ako ng sagot kayo. Natakot ka rin ba? Parang iba. But seriously, kasi hindi ka tao kung hindi ka matatakot yung ganyan kadaming pulis. Correct. Biglang nag-flashback sa akin si Ma'am Hana. Sa pelikula mo lang nakikita yun yung ganyan. Sabi ko, ano to, gera? Totoo pala ganun kadami. Yung sinasabi ko, totoo pala. Pero sabi ko, hindi. Pero sama-sama pa rin tayo. Siyempre normal naman yun Imposibleng makita ng ganyan, tapang-tapangan ka pag sinabi mong hindi ka kinabahan sa ganyang kadami. Yung especially the first night. Correct. Natuto nga ako mag-Latin Latin. Yung dasal ko niyan, Latin. Latin din. Sa sobrang takot ko. Totoo yun. Kasi mantakin mo yung pulo-pulutong, di ba? Yung parang sa pelikula, yung 300. Yung parang langgam Langgam. Pulo-pulo. Ang dami. At bago natin magsalitain si Traveler, ako ulit, tulunod ako rin. Para kayo pagsalitain, sige ko na. Ito si Brothers Travelers. Bagamat dumating kasi si Brothers Travelers dito, medyo nakapasok na sila dito. Pero tumawag yan sa akin. Sabi niya, Boss Dada po, Hong Kong. Hanggang dyan sa araw ng kagipitan, magsasama-sama tayo. Si Brothers Travelers, malupit. Okay, at
Pakilala muna tayo, at saan ba nakilala si Brothers Travelers? Nakilala ko si Brothers Travelers, hindi lang po sa ganito. Nakilala po ako ng SMNI, December 4, tayo po yung nag-stand doon, nag-iisang tumayo para kay PPRD at nanawagan na rin. Dumami na sila. At doon pa lang, isang kongresista, kababanggit lang kanina ni Sir Jay Sonsa, talagang harapan, talagang pag alam ko kasing mali, ay talagang hindi ko pinapalampas. So, pag-usapan po natin yung aking experience po dito. Gabi po ng that time na meron na po nga nilabas na TPO, Temporary Protection Order, ang korte po ng Davao. Tapos ang pagpasok ko dito sa mismong highway ng Japan Friendship Highway, nakasarado po. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi po nirespeto nitong general na si Torre, yung pong temporary protection order, at doon ko nakita yung pong ating mga kababayan, mga kapatid dito sa loob ng KOJC na pinalabas ni Torre na hindi pinalabas, na nakita ko po na natutulog doon po sa kalsada, sa gilid. Oo. At talagang hindi ko napigilan yung sarili ko na wala naman obstruction of justice yun, na ang malayang pamamahayag ay i-voice out mo ron sa harapan ng mga pulis at sasabihin kung ano man yung pinagsasabi ko ron ay alam ko na hindi yun ay labag sa batas at wala akong ino-obstruct. Ngayon, pag ituloy po natin nung binuksan na po nila yung kalahating daan at nakapasok na po tayo through Boss Dada at Ma'am Hana. Yung nakita ko ho doon kasi ang nangyari po sa amin dito, yung experience ko dito, hindi ko naman pwedeng kumprontahin yung mga pulis eh. So syempre, magla-live ako, tatabihan ko yung pulis. So yung live ko, that moment na nagla-live ako, pinaparealize ko sa pulis kung kung bakit sila nandito, pinapakita ko yung mga unli lies nitong tagapagsinungaling ng Pro 11, etong si Torre. So different yung sinasabi niya na kayo doon nga marami tayong naging kaibigan na mga pulis at may nagsabi pa nga sa atin, karamihan sa atin dito, mga kasamahan na pulis dito mga may inuubo na, may sinisipon na. Paano hindi magkakasakit itong mga to? Natutulog po yung mga yan dito po sa damuhan, wala namang kumot, walang unan, tapos walang matinong paliguan, di ba? So nakita ko, sabi ko, parang naawa ako dito sa mga pulis na ito, na bakit sila nandito? Iba't iba nga, may nakita pa nga ako ng mga taga Region 3, o yung mga taga kababayan ko, mga Kapampangan. So, ang experience ko dito mga kabayan, na nakita ko itong mga pulis na ito ay walang magagawa. Pero isang bagay po ang aking napatunayan. Nakita po ninyo, kasinungalingan lahat yung sinasabi po nila na may mga nag-resist, obstruction of justice sa mga taga-KOJC. Pansinin po ninyo mga kabayan, ito, naobserbahan lang namin ito. Kapag hindi nag-uutos itong si Torre, tahimik na tahimik po at ang mga taga-KOJC member. Every time na darating lang itong si Torre noong nakaraan, doon lang nabubulabog, na-demonize, ito mga kapulisan. So natataranta sila. Pero kapag hindi siya pumupunta rito, yung voice record lang yung pinapakinggan, tahimik lang sila at sinasabi ng mga kapulisan, sana matapos na ito, sana umuwi na kami sir. Pero isang bagay po ang nakita ko rito. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang puno po ay si Pastor Apollo Quiboloy. Ang kanya naging bunga, yung pong nasaksiyan po natin, napatunayan po natin, naging testimonya po tayo na ang buhay, na kung saan yung maging mga pulis ay nakita lang hindi po marahas itong mga pulis. Second, kung ano ang puno, ano ang bunga, ang puno ay si Torre, ang naging bunga niya ang mga pulis, kung saan nakita natin nakataliwas ang sinasabi nila rito na walang nasaktan, walang namatay, na inire-report nila kay Bongbong Marcos. Kaya yung experience ko rito ay history, kasama po ang Balateros. History po ito. May tatala po ito sa kasaysayan na kung saan
tumayo po tayo, hindi po natin iniwan ang ating mga kapatid dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Alam kong nasa tama sila, pag tama, suportahan po natin. Basta napakaganda naman nung mga tinuran na yan ni pastor Brothers Travelers. Pero ako naman, bago natin ibigay kay Sir Jay Sonza yung floor, ako na ko dito. Talagang nakita ko dito na-experience ko dito yung milagro. Bago kasi magsimula itong ating itong pagpasok nila dito, nagkaroon kami ng matinding diskusyon patungkol doon sa issue nga na papasukin itong Kingdom of Jesus Christ at i-serve ng mas marahas, madugo, yung warrant of arrest. Tinanong po ng nating lahat si Sister Nori at sinabi nga niya noon na handa na silang mamatay para sa property. Handa na kami mamatay, pagtatanggol namin yung property, this is our birthright. Pinundar namin to ng dugot, pawis at luha. Talagang ipaglalaban namin ito. Dumating pa nga sa punto na tinanong pa natin na meron ba kayong mga baril? Kasi mamamatay kayo rito para kayong mga sisiw. Sabi nila wala kaming mga baril. O anong gagamitin ninyo? Paano nyo ipaglalaban itong compound? Ang sagot nila sa atin, you will see a miracle. Yun yung hindi natin makalimutan na sinabi. Siyempre tayo, anong milagro yung mangyayari dahil papatayin sila eh. Dahil sabi nga lahat ng humarang aarestuhin at kung gagamitan nila ng dahas. Siyempre pag sinabi mo na makikipaglabang kami, alam mo na, magiging madugo talaga yan. So ito na nga, dumating na nga tayo doon sa punto na papasok na sila. Yung unang attempt nila na papasok, milagro na agad, Coach Oli. Kasi bigla tayong naka-receive, nakaantay tayo sa labas, bigla tayong naka-receive ng message na hindi sila tumuloy umatake kasi ang dami daw nilang nakitang mga bata sa labas. Kami-kami lang naman yung nasa labas. So yun yung unang milagro. So sino yung nakita nila na napakaraming mga bata sa labas? Nakakilabot man, pero yun po yung totoo. And then pangalawang milagro, yung 16 days na endure natin. Kahapon doon sa linya na lahat tayo nagtitinginan at nagsasabi na ito na to. Kasi nandito na lahat SWAT, as in, wala nang makita. Naka-cover yung mga mukha, nakasalamin, tapos full battle gear, yung mga kamay nga nasa gatilyo, at sobrang dami mga boss ng mga nandirito. Parang kung gano'ng karami yung unang araw, gano'ng karami rito at concentrated dito sa area na to. So talagang nakakatakot. Kung makikita nga natin yung mga anchors ng reporters ng mga taga-SMNI, nagre-report sila, umiiyak na sila kasi talagang ramdam namin dito sa loob yung pressure at ramdam na namin na talagang mukhang magkakamatayan dito. Ang worst, hindi mo naman kayang arestuhin lahat yan, ang dami niyan Pero palalabasin daw kasi tapos puputulan ng kuryente. So ang dami nating panawagan. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Dasal tayo ng dasal at dasal ng dasal lang tuloy-tuloy and then na-witness natin. Bigla isa-isa naglabasan. Tapos hanggang sa nagulat na lang tayo, unti-unti, wala na sila dito. Tapos nakita natin na yung mga tao po tumatakbo papasok ng katedral, kahit walang ilaw, nagsiksikan sila doon. Pagbukas ng ilaw, kitang-kita mo sila lahat na nagbibigay ng papuri, tapos umiiyak. So tayo, naging emotional tayo nung nakita natin itong mga kaganapan na ito. Kasi isa tong milagro na walang nasaktan. Nandoon na tayo sa edge noong talagang alam mo na ito na yun. Kasi ang message na natanggap natin is one time, big time. Alauna, kahit anong mangyari, lahat arestuhin. Kung may humarang, bahala na. Tsaka ang mga dinala nila dito, assault team na SWAT, SAF. Oo, SWAT and SAF So, milagro na na-endure natin, nanalo tayo doon sa laban. 16 days. Armado at dasal. Nanaig yung dasal, mga bossing. Ako, Boss Da, naniniwala na talaga ako ngayon na yung kapangyarihan talaga ng dasal at pananampalataya. Milagro po talaga. Dire-diretso po yan. Kami po ay saksi every 3 hours, mayat-mayat.
talagang minsan nga yung mga pulis, binababoy pa yung dasal, nagtutunog sa LRAD habang nagdadasal. Minsan, kung kailan nagdadasal, doon sila nagpapasok ng mga kontrabando nila. Oo, kung kailan nagdadasal at hindi nakababa ang guard ng mga taga KOJC, doon sila nagpapasok sa gate ng kanilang mga kung ano mga ipinapasok sa loob. Dito natin nalaman sa 16 na araw na to, actually, ilang araw tayo dito, more than 20 days, 22 days to be exact. Nakita natin yung mga tapang yung talagang tapang ng KOJC, yung pananampalataya. Nakita natin yung magandang turo ni Pastor Kibuloy na ano yung magandang turo na yung Coach Oli? Kasi kahapon, naka-live ako, nakikita ko habang palabas yung mga pulis, nagpapasalamat sila sa mga pulis. Thank you. Anong dapat mo ipagpasalamat sa mga yan? Binaboy tayo ng mga yan sa loob ng 16 na araw. Pero agad-agad, isang pitik lang, nagbago, naging agad sila. Parang tinanggap na agad nila na, alam mo yun, kaibigan natin tong mga to. Ako sa personal na na opinion, hindi ko yata ma-reach itong ganitong klase ng spiritual stability. Yung tao na araw-araw humaharas sa'yo, biglang-biglang i-embrace mo at tatanggapin mo at gagawin mong kaibigan. Yun yung isang milagro na nakita ko. Ayan, kitang-kita nyo ngayon sa street. Basta. Nag-iiyakan pa yung mga police. Doon mo makikita yung pagiging humble and humility ng mga taga-KOJC. And yung ngayon nga, yung spiritual stability, hindi ito kaya ng normal na tao. Ako bilang isang, ako talagang mahirap hanggang ngayon Dungis talaga yung uniforme sa akin. Galit ako talaga sa mga pulis until now, and hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging galit sa kanila, pero feeling ko matatagalan may balik yung respeto. Kasi mataas ang tingin natin sa mga pulis. Noong panahon ni PRD, sabi nga ni PRD sa atin, nung na-meet natin siya, di ba? Hindi ako makapagsalita kasi mahal na mahal ko yung mga pulis, masasaktan ko sila. Ganun mahal natin yung mga pulis Inuna natin yung mga pulis. Kaysa sa mga healthcare workers at mga teachers, inuna ni PRD yung mga pulis. Kaya sobrang sumama yung loob ko kasi yung pulis, nakapita-pitagan, yung pulis na dapat na nangangalaga sa seguridad ng mga Pilipino, sila pa yung talagang nang-abuso. At kitang-kita natin sa mga mata nila, attack mode talaga sila during that time Oo, at saka syempre, makikita natin talaga kung ano yung disiplina ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, yung kabalasubas ng mga pulis, Coach Oli. Lintik, sinalaula talaga nila yung lugar. After nito, nag-ikot, nag-sweep yung ating mga members dito. Ang dami nila nakuha mga ihi na sa bote, yung mga palikuran, ang dudumi, yung mga pinag-anuhan na sigarilyo. Alam niyo, hindi niyo ba kayang magtiis na hindi manigarilyo? Nasa loob kayo ng banal na lugar. Sinasabi naman sa inyo na bawal manigarilyo. Talagang kalunos-lunos yung kalagayan nung kingdom. Nung pinasok nila yung kingdom, ang ayos-ayos, iniwanan nila, kababoy-baboy. Talaga naman. At pasalamat din tayo sa mga vloggers na nakasama natin dito, Kalakapiel, Old school. Old School PH, yung mga nagpunta rito na sumuporta bagamat hindi sila makapasok dito sa loob dahil hindi naman lahat may access. Yan. Talagang nagtiyaga na nandiyan sa labas na nag-cover. Kay JC, JC de la Cruz. Kahit pa paano yung mga media, nakasama natin sila kahit na balik ko ang kanilang pagbabalita, nakasama natin yung mainstream media nung pinatunayan ni Dean Torion yung basement kasi dinideny ng pulis kung nawala silang hukay. So dito talaga nalaman natin kung gaano kasinungaling si Torre, gaano kasinungaling si Bongbong Marcos, gaano kasinungaling si Marbil, gaano kasinungaling si Jean Fajardo at yung si De La Rey, yung spokesperson dito. Grabe. Mga pulis natin, sobrang sigurado. Sinungaling. Pero bago ko ipasa kay Sir Jay Sonza, baka hinahanap nyo kung nasan si Banat Bay. Nagpunta din si Banat Bay dito, nag-stay siya dito for a couple of days. Mag-i-extend pa sana si Banat Bay. Kaya lang, ang problema, meron din siyang iniisip na sariling kaso Si Banat Bay po, fina-fast track yung warrant of arrest niya. Lahat ng kanyang mga reply doon sa kaso ay tila mo hindi na in-honor noong korte at mukhang ipa-aresto na rin siya. So kailangan aware si Banat Bay ng paglabas ng warrant of arrest niya, kailangan makuha niya agad at makapag-bail siya. Dahil baka dalihin si Banat Bay ng weekend, i-technical siya, kunin siya ng Friday.
tapos may 2 araw na hindi siya pwede makapagpiyansa, baka pitpitin siya. So naranasan ni Banat Bay actually yung panggigipit na naranasan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga very emotional si Banat Bay at lahat talagang ramdam na ramdam ni Banat Bay yung mga nangyayari dito at yung ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yun ang ginagawa sa kanya ngayon. Politically, tinitira siya sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso sa kanya. And alam niyo naman yung history ng kaso na yan. Siya po ay inalok ng administrasyon. According to him, inalok siya, tinanggihan niya, kasi nga ang babanatan niya, mga Duterte, tinanggihan niya, and nung pagtanggi niya, sinampahan na siya ng kaso. Nung mga nasa gobyerno. Kaya ngayon si Banat Bay ay hindi muna natin napagkikita dahil mahirap din ang kalagayan niya. Baka mamaya, alam niyo naman, mahirap ang mahirap kalaban ng gobyerno ngayon, mga partner. Mga bata sila Kung tayo nga na hindi natin kalibel si Banat Bay, pinag-iinitan tayo. Si Banat Bay pa kaya? Correct. At katulad ng sinasabi natin, nakatanggap tayo ng intel na ang priority nila na arestuhin, ako at si Brothers Travelers. At si Carlo Catiil. Dahil si Sir Carlo, talaga naman, simula pa nung November, lumalaban na yan November, nakabantay na, June 10, yung unang talagang sugod nila dito, pero isa pang napansin talaga tong CHR. Basura talaga. Pero kasi tingnan nyo, June 10, meron na tayong meron ng investigasyon June 10, wala pa yung result. May nangyari na naman August 24. So kailan lalabas yung mga reports ninyo? Wala naman nagpupunta rito para pag-aralan yung mga bagay-bagay. Natapos na lahat-lahat. Hanggang ngayon wala pa rin kayong aksyon dito sa nangyari sa KOJC. Ganun talaga ang buhay. Pero ito bago natin ipasa kay Sir Jay, dudugtungan ko lang muna, i-congratulate po natin ang bawat miyembro ng KOJC. You deserve a clap. Yan. 16 Kasi ito days. kung kami nga na hindi kami member ng KOJC, hindi kami nakatira dito, nasasaktan po kami sa araw-araw na nangyayari. Kayo pa kaya na taga rito, buhay nyo ito, doble-doble ang sakit na nararamdaman ninyo. Kaya saludo po kami sa inyong lahat. Dahil dito kayo nakatira, inalagaan nyo, hindi nyo iniwan. At lalo na yung mga KLC sa ibang bansa. Na iniwan yung kanilang maginhawang buhay doon para bugbugin lang ng mga pulis. Bumalik dito para lang bugbugin ng mga pulis. Matindi Matindi. Ibang klaseng disiplina talaga. At siyempre, of course, at alam naman natin na hindi magagawa ng bawat miyembro yan kung wala ang gabay or turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So sumasaludo po kami sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tibay ng kalooban ninyong lahat. And of course, huwag natin kakalimutan din yung mga abogado, sila Atty. Torrio na talagang hindi natutulog, halos wala ng tulog para lang maiwasan yung gulo, mailigtas ang kaguluhan ng bawat isa dito na hindi masaktan ang bawat isa dito sa loob. Maraming salamat sa mga abogado. Kay Atty. Torrion, Daina, Sir Jambangan, at lahat po, Sir Adam Jambangan, lahat po ng mga Adrian, Sir Adrian, yan, palaging hinuhuli, kasi palaging dinadakbuhan ng mga pulis. At saka yung nagpaiyak sa akin na photographer natin, pinaiyak ako kagabi. Ayun si ate. Nagpaiyak kay Master. Shout out sa mga pulis natin ng mga karnaper, land grabber, human rights violators, talaga naman ibang klase. Pero yun, natin Sir Jay. Tulog ka na ba? Sorry Sir Jay. Pinapakinggan ko yung mga karanasan ninyo. Alam mo, ito, sasabihin ko sa ako, mahigit na 50 taon dito sa larangang ito. Ang daming narehistro nito. Number one, yung binabanggit ito, sa kasaysayan ko, sa pagsubaybay ko sa mga pangyayari, ngayon lang ako nakakita na ang service of warrant of arrest ay ini-execute ng mahigit 5,000 pulis. Wala yan, pang Guinness Book of World Record talaga yan. Imagine mo magsiserve lang ng warrant of arrest, pagkatapos mahigit 5,000 yung pulis na magsiserve, no? Coach. Pangalawa, ang daming dito, yung sinasabi nyo na anong pangalan nito. Saan ka nakakita ng pulis, magsiserve ng warrant of arrest, magnanakaw ng truck, magnanakaw ng fire truck, ng water tank, no? Pagkatapos, gusto pang maging minero, no? Kaya, lahat ng
wala lahat sa libro, lahat ng kababuyan na hindi mo inaasahan sa mga alagad ng batas, nakita ko sa nakalipas na mahigit 2 linggo dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound. No? O, saan ka nakakita? Sabi ko nga, nagkakabiruan na nga kami ng mga kaibigan kong pulis. Sabi ko, anong tawag nito? Ang mura naman ang bayad sa mga abantero. Yung abantero, ito yung mga nagbabara, no? Naguhukay. Naguhukay pagka may nagmimina, no? Isipin mo, ang sweldo nila 29. Kasi sabi nila, naka-uniforme sila ng pulis eh. So, ang sweldo ng patrolman nasa 29,000 plus eh. So, yun ang bagong job description ng pagiging patrolman, no? Ang daming binago ni Nicolas Torre sa pangyayaring ito. Lahat ng violation of human rights, yung Commission on Human Rights, pag nagpalit ng administrasyon talaga, i-recommend ako i-abolish na yan. Walang kakwenta-kwenta, no? Isipin mo, sa nagdaang 16 days or more than 20 days, may namatay, 4 yung inatake sa puso, mahigit 36 yung nasugatan, hindi nasugatan, yung kanilang inaresto at ibinalanggo, no? Mahigit 5, halos 60 yung nasugatan. Ang dami talagang at saka yung dito ko nakita na yung honesty wala sa bokabularyo ng pambansang pulis. Hindi man natin nila lahat, pero wala ko kaming magagawa kasi you represent the PNP. You practically si Torre, sinira niya yung whatever na magandang pangalan meron ang PNP, no? Kaya maraming pulis sa labas, no, yung mga hindi dumutir yan, I am sure nagingit-ngit sa galit pa kasi pati sila maapektuhan eh. Sasabihin ng mga anak yan, tay, bakit yung mga pulis doon ganyan, ba talaga kayo? Oo, isa lang uli, 12 yung magpuposas, pagkatapos may sisipa pa sa ulo. Oo, di ba? Yung mga lahat nga ng lahat ng pangalan nito, lahat ng bawal, lahat na hindi dapat mangyari, ginawa na nila. That is why, hindi mo masisisi na pagkatapos ito, bagamat alam kong nagpupuyos na, no? Sa galit, pero grabe ang pasensya ng mga, pangalan nito, ng mga member ng KOJC. By the way, bago tayo tumuloy, Coach Oli, Master today, gusto ko lang banggitin ito. Kasi, ngayon, simula nung kagabi, nung mapabalita na nag-surrender si Pastor Kibuloy sa mga may kapangyarihan, lalo na sa sundalo, ay, alam mo, yung typical yung ilan na talagang walang magawang matino sa buhay. Unang-una, lalabas na naman yung mga kwentong kulto. Unang-una, kung hindi kayo miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, hindi kayo pinipilit na maniwala sa mga salitang binibitawan ng kanilang founding pastor, no? In the same manner, kung kayo Katoliko o kayo Iglesia, wala namang nangangantyaw sa inyo eh. Kung ano yung paniwala nyo, respeto lang, no? Respeto lang. Yung iba, mga mga dating mayor, dating congressman, dating senador, anak ng tokwa, oh. Para kayong nagmamalinis na puno naman kayo ng putik sa mukha, no? Respetuhin natin yung relihiyon. Yan ang kanilang, sabi ko nga, ito, pag tinignan mo yung kabuuan, ang dami-daming hindi miyembro ng KOJC na humanga talaga, no? Kaya hahanga ka talaga doon sa pagtitiis na pinakita. Imagine mo, anong tawag nito? Lusubing ka ng practically kahapon, mahigit 5,000 siguro yung pumasok dyan eh. Sa anong tawag nito. Tapos, 500 dyan na sa kanilang inassign ni Torre para manghuli ng 12 katao. Sipin mo yung uhuli sa inyo, 500. Pati sa akin, siyempre. Sama rin ako sa huliin eh.
In other words, isang ulihin, isang team yan. Kasi tinanong ng isang opisyal nung nagbi-briefing, Sir, bakit kinakailangan 12 tao? Sabi daw ni Torre, tingnan mo naman yung katawan nung Boss Dada. Pag isa lang ilalagay mo dyan, baka ibalibag. Yun ang mga kwentong galing sa loob. Isipin mo nga naman, huhulihin si Jay Ibarra, tapos 2 lang uhuli. Baka mamaya may balibag pa ni Jay yan kahit na malumanay magsalita yan kapag hindi siya nagbablog. Pag nag-vlog yan, mura lahat ng alulutong ng mura niyan. Pero yun nga tinatanong mo paano ka nakapagtimpi, no? Kasi, ano yan, Jay, you are osmosized, no? Nadadala mo yung nai-imbibe mo yung yung nakikita mo rin sa mga naabutan mo dyan sa loob ng mga miyembro ng KOJC, Yung bakit sila babae pa, pinagtutulakan, sinasaktan, pero hindi sila nanlalaban. Iniisip mo yun no? Kaya ka nakakapagtimpi rin, no? So, marami pong, basta ako isa lang ang description ko, itong karanasan na ito, nagpakita all the bad sides of a policeman, no? Wala akong nakitang yung pwede mong hangaan na pagkabilib number 1, nagdumi kung saan-saan, nagtutulak ng mga babae, parang mga walang ina, no? Parang hindi sila dumaan sa ispikikay ng kanilang nanay, no? Yung mga ganon, yung talagang wala ko, hindi mo makita na kahit man lang tulungan yung babae, kunyari, alalayan nila, ma'am, wag mo kayo dyan kasi pinagbabawal o masasaktan kayo. Wala kang makita ganyan From day 1 up to day 16, they were harassing everybody. Grabe yung pandarahas na ito may tatala sa kasaysayan ng Pilipinas. Anong tawag nito? Lahat ng kasinungalingan magmula sa pagsisinungaling ni Ferdinand Marcos na walang baril na mga pulis na pumasok dyan. Tingnan mo. Saan ka nakakita ng ganyan? Tapos pag itinuloy mo pa yung video, makikita mo, babae, hinahablot. Yung talagang tapos wala naman lalaban. Nakita mo, nakataas ang kamay. Pag nakataas ang kamay, sir, sandali lang. Pero hindi. Pagka nagtaas ka ng kamay, para sa kanila, kasi ang order niya, basta may aksyon na banatan nyo. Kasi parang, sorry Mr. Torre, ang tingin ko sa iyo, sira ulo ka. No? That is my assessment and my opinion. No? Maring mali ako, pero lahat ng iniutos mo sa mga tao mo, ang makakapag-utos lang yan, demonyo. Yun lang po. Yun lang. Katulad nung ginawa kay Sister Nori, no, Sir Jay? Oo. Yun, brutal yun. Parang magulang niya na yun. Ang swerte lang kasi swerte malas Nung unang gabi, naalala mo, Oli, magkasabay tayo galing sa King's Chow. Tapos kailangan ko lumabas dahil naubusan ako ng Seritide, yung aking sumusumpong yung asma ko. Di paglabas ko, kaya alam ko na lahat Hindi sila, lahat may pataksil dahil nung lumikot ako sa likod, doon sa yung kalsada sa may airport, sa sabi ng airport, doon ko nakasabay yung yung 2 truck, yun yung nagputol doon sa barbed wire. Doon sa likod at sa hagis ng tear gas na naging resulta ng kamatayan ng isang namatay, no? Pagkatapos, doon din dinadaan yung mga kontrabando. Naalala mo yung nag-briefing pa si Secretary ng Interior na dito pinasok, nagpapasok dito ng mga armas yung mga yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ, sabing gano'n. Naku na naman ang video. Tapos ang ginawa nila, talaga This administration, darating ang panahon, magkakaroon talaga ng kwentas klaras dito Pagsabing alam mo yung ginawa nila? Kinausap nila, ewan ko kung magkano binayad nila sa Meta, yung sa Facebook, para matanggal yung lahat ng video nung nakunan na pagpasok ng mga kontrabando, yung sako-sako, yung unang pinasok nila. Sir Jay, mainit siyang usapin na yan no? Pero alam nyo, Sir Jay, meron tayong mas mainit na usapin ngayon kasi kanina nag-live ako
At ito ang tanong ng marami, ano ba talaga? Sumuko ba si pastor o nahuli? Yan ang mainit na ano ngayon. At maraming nagpapakalat ng fake news na maraming nagbibida-bida, maraming credit grabber. Ito lang, News 5. News 5, ha? Oh. Nasa front line sa umaga. Nakalagay dyan, Sus Mario Josep. Pero alam ito, mo, kasi nga, kung talagang nahuli ito, dapat may picture sila. Si Alice Guho nga eh. Di ba? May picture sila. No? May mga videos. No? Sa nangyari ngayon, clueless sila kung sino humuli, saan. Di ba? Hindi nila alam. Pero may balita po tayo dyan, Sir Jay. Naglabas na ng official na pahayag ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kaugnay sa ginawang pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Troy Gomez sa report. Matapos ang 2 linggo na iligal na pag-ukupa at paghalughog ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, ay nilisan na rin ito ng libo-libong pulis. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, voluntaryong sumuko si Pastor Apollo at 4 na kapwa-akusado na sina Sister Ingrid Canada, Enteng Canada, Sylvia Simanes at Jacqueline Roy. And the rumor that he was arrested is really not true, because we would like to correct that. It took us days of negotiation, no, and the efforts of these army officials and PNP officials. Please be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law, and that is the real news of the matter. Ayon sa abogado, piniling sumuko ni Pastor Apollo dahil sa hindi na niya makayanan ang pagpapahirap na dinaranas ng kanyang mga miyembro mula sa kamay ng mga kapulisan. Mayroon din kasi siyang natanggap na intel report o banta na huhulihin at sasaktan ang mga KOJC members at missionaries. Yung proximate cause was the sufferings, but the immediate cause was the text message and the actual mobilization of forces na ano na talaga, na parang gloves off na talaga. So sabi ni Pastor, baka magkamatayan na talaga ito. Kasi yung mga miyembro niya, no, handa na ring mamatay. Kung dadakpin, sige, magpadakip sila. Or ano, so sabi na, let's stop this bloodshed. Ako na mag-surrender. Sinabi rin ni Attorney Torion na si Pastor Apollo ay hindi na natili sa KOJC Religious Compound sa loob ng 2 linggong pagkubkob dito ng kapulisan. Taliwas ito sa ilang beses na pinininindigan ng PNP na si Pastor Apollo ay nasa isang underground bunker sa loob ng nasabing KOJC Religious Compound. Pero doon lang sa mga kabukiran ng Davao po. Kabukiran ng Davao. For the entire duration na hindi po siya makita. Sinabi ni Torion na nagdesisyon si Pastor Apollo na subuko sa Armed Forces of the Philippines dahil may tiwala siya sa mga ito. Si Pastor kasi gusto talagang mag-submit himself to the ISA. Yan talagang totoo. Doon siya sa army mas may tiwala. Pero honestly, kung totoo talaga, yung army naman, sabi nila na wala kasi kaming police power. This is a police matter. Matapos sumuko ni Pastor Apollo at ang 4 na iba pa niyang kasama, ay agad silang dinala sa PNP Custodial Center sa Camp Crame nitong linggo ng gabi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan, so ang katunayan po dyan ay talagang sumuko si Pastor Kibuloy dahil grabe na po yung pagsugod dito. Sa tingin ko mas marami dito yung mga pulis kesa nung unang pagsugod or concentrated dito sa area ng school, nitong compound, no? Dito sa side. Kaya napalitan pa nga daw mga blue boys, nawala na halos yung mga blue boys, puro SAF, tsaka SWAT na. So mga armado. At yan po ang balita, talagang may naka-assign na po na dadampot kay Attorney Torion, kay Ma'am Lorraine at Banateros. Basahin ko yung statement ha. Ito statement galing sa kanya mismo. Meron intelligence report na may naka-assign na police officer na magdadakip sa akin, kay Ma'am Lorraine Badoy, doon sa mga Banateros. Nakarating ito kay Pastor
So he decided na tama na ito, may mass arrest na gagawin. Kaya pinili po ni Pastor sumuko. Hindi po siya inaresto. Sa katunayan, kitang-kita naman natin na kung ito talaga ay inaresto, magbibida-bida itong mga ito. Wala nga silang pictures eh. Di ba? Hindi, yung unang reaction Nakuha na lang nila ito nung... Sige, Sir Jay. Oli, tinanong ka agad ng Davao Newsman at pati yung mga galing pa ng Maynila na nasa Camp Katitipan, tinanong si General Torre, si Nick Torre. Sabi niya, sir, ano raw, sumurrender na raw. Sabi niya, wala akong alam eh. Sabi niya, doon lang kayo magtanong kay Secretary kasi siya naglabas, nag-post kasi si Abalos Mismo. na nasa custody na si Pastor Kibuloy. Wala talaga, blind talaga si Torre. Wala siyang kaalam-alam. No? Noong mga oras na yun. Wala silang alam sa pagsuko. Kaya katunayan, isipin mo, ang dami pulis dito. Hindi nga niya alam na Hindi nga niya alam na nasa custody na eh. O napapunta na, inerlip na ng hindi niya alam na merong C-130. Wala siya, blind talaga siya. Bulag. So, Sir Jay, ibig sabihin nun, talagang itong sinasabi nila na si Pastor Kibuloy ay dito po sumuko sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi totoo to. Kasi yung hangar ay maraming polis doon. Imposible namang hindi itatawag kagad yan kay Ginoong Diwata Torre. So, unang-una makakaalam yung pinaka-ground commander dito. So, ibig sabihin, blind siya yung nag-operate dito, siya yung nagsilbi ng arrest warrant, pero wala siyang alam ng detail sa pagsuko ni Pastor. Ibig sabihin nito, talagang totally... Hindi niya alam talaga. Wala siyang alam talaga. Kaya nga yung reaction niya, kaya kami tawa ng tawa ni Doc Lorraine kagabi. Yung unang reaction niya, wala akong alam dyan. Sabi niya, magtanong na lang kayo dun sa... kay Secretary o kaya sa spokesman ng PNP, sabi niya. Sir Jay, ang tingin ko, ang alam niya lang yung talagang maghukay na lang siya, at maging bigyan na lang siya. Ang alam niya, tumatago sa dingding si Pastor. May tama. Master Judea, sa tingin mo, bakit pinagpipilitan ng ng PNP na dito nakahuli sa compound? Hindi simple lang ang sagot dyan, Boss Dada. Balikan ko muna yung sinabi ni Coach Oli kanina. Yung balak talaga nilang manakit kung may haharang. Kasi kung matatandaan ninyo, yung unang intel na na-receive natin ay pinagbabawal nila yung may takip yung mukha. Pinagbabawal nila mag-video. So, ibig sabihin tayo, kasi tayo yung vlogger, no? So, kung bakit bawal yung nakamas para ma-identify nila kung sino yung tao na yun. It's either tayo, Banateros, nandun tayo sa intel, nahuliin, madali tayo makikilala kasi walang mask eh. So, isa yun po sa mga diskarte na ginawa nila para magawa nila yung gusto nilang gawin. At pangalawa, yung pag-video, kukumpiskahin yung mga cellphone para wala sigurong ebidensya na makita or may palabas or mai-post natin. Pero regarding doon naman, sinasabi nilang na-aresto si Pastor Apollo Kibuloy dito sa loob, kalokohan po yun, mga kababayan. Sabi nila dito, si General Torre, dito lang daw nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound. So, ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi nyo na sa loob ng 16 days na libo-libo, batalyon kayo dito na nasa loob, hindi nyo nakita si Pastor Apollo Kibuloy nandito. So, dito, maliwanag po dito mga kababayan, na gusto lang po nilang i-justify yung sinasabi ni Torre na nandito talaga sa loob si Pastor Apollo Kibuloy na wala naman po talaga. Para hindi sila mapahiya at mademanda. So ngayon, paulit-ulit na sinasabi ni Torre na andito si Pastor Apollo Kibuloy, may bunker, may heartbeat, para nang sa ganun, mabawasan yung kanilang kahihiyan. At kung matatandaan ninyo, sabay na inilabas ni Secretary Abalos yung kanyang statement sa paglabas ng mga pulis dito. So yun ay nangangahulugan lamang na parang gusto niyang i-pacify yung situation. Gusto niya siyempre i-balance ang sitwasyon para hindi sila lalong mapahiya. Na ang pagkakaalam nga natin, may kasunduan daw ang Armed Forces of the Philippines at ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na this is a silent arrest. So hindi pa i-broadcast. Pero bakit sa statement ni Secretary Abalos, broadcast at pinag-usapan yung pagkaka-aresto daw di umano ni Pastor Apollo Kibuloy na ang katotohanan,
si Pastor Apollo Kibuloy ay sumuko sa ISAP. At ito, may statement ng ISAP, mga kababayan, na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay nanggaling sa Cotabato, bumalik ng Davao, kinausap yung kanyang mga leaders at inilipad papuntang Maynila. So ibig sabihin nun, hindi po namamalagi si Pastor Apollo Kibuloy dito sa KOJC compound. Ulitin ko, galing sa Cotabato, lumipad ng Davao, kinausap yung kanyang mga leaders dito, yung mga executives, then pumunta ng Maynila. Kabaliktaran po yan doon sa mga sinasabi ng mga sinungaling, ng mga spokesperson pa man din na dapat pinanggagalingan ng daloy, ng katotohanan, ng balita. Pero sa ngayon, parang ang hirap na magtiwala, katulad ng sinasabi mo, Boss D. Kagabi, yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ, niyayakap pa nila yung mga police. Pero sa atin, wala eh. Parang sinaktan nyo kami. Sinaktan nyo kami, pero hindi kayo naniniwala. Kaya yun ang naramdaman namin, pasensya na. Pero of course, iba ang puso ng membro ng KOJC. Sila yung mababait. So, doon sa naaresto, kalokohan po yun. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay sumuko ng kusa sa ISAP at wag po natin ililihis ang kwento. Huwag po natin gagamitin itong issue na to para sa eleksyon. Kung gusto nyo tumakbo kayo, huwag kayo gagamit na ibang tao, pangalan ng ibang tao. Tsaka ikaw, Jay Guevara, sa tingin mo, kung ikaw ba si Pastor, sa ginawa ng pulis dito, susuko ka ba sa PNP? Sa tingin ko, hindi rin. At ito na lang napaka-simpleng explanation lang dyan. Kung dito nahuli si Pastor, sa loob ng KOJC compound, napakalaking gulo nun. Kung yung mga pinapasok nga lang ng mga simento dito, ng mga kung ano-anong pinapasok ng mga kagamitan ng mga kapulisan dito sa KOJC compound, nagkakagulo na. Paano na lang kaya kapag nakita nilang binitbit na ng mga pulis si Pastor? Di mas lalong napakalaking gulo nun. Kaya ito, nagpapatunay nga lang po na isa pong napakalaking fake news po ang pinagsasabi nila Torre, Abalos at nila Marbil at ni Marcos Jr. na dito at sila ang nakahuli kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Napakalaking kalukuhan po noon dahil kami po na mas paniwalaan nyo po ang KOJC member at ang Banateros dahil kami po mismo yung nandito. Una-una si Torre, nasa interview niya na hindi nga siya makapagsalita kung ano ba talagang tunay, kung anong hindi siya makapagsalita kung anong klaseng paghuli ang pinapa-explain sa kanya doon sa interview niya kay Pastor, pero wala nga siyang masabi. Pangalawa, si Abalos ay di umano nasa ibang bansa nung sumuko na itong si Pastor Apollo si Kibuloy sa ISAP. Kaya may talagang yun nga yung sinasabi ko na kung dito man talagang nahuli si Pastor, napakalaking gulo ang mangyayari noon. Nakita nyo, diba, na nasa yung kwento kanina ni Boss Dada na handa ng mamatay ang KOJC member, wag lang makuha ng gustong sumakop or ng mga kapulisan itong kanilang compound. Paano na lang isipin yung maigi kapag yung si Pastor Apollo si Kibuloy ang makita nila na bit ng mga kapulisan, napakalaking gulo nun. At yun nga lang, nakita nyo naman na sa mga live namin, wala ho talagang nangyaring ganun. Kaya napakalaking fake news po yan na sinasabi nila ng PNP na yan, at nila Torre, nila Abalos, nila Marbil na sila ang nakahuli. Napaka sobrang kasinungalingan na ho yan. No? At yun nga, ang masakit lang ho dyan ay mas sinuportahan pa ho na ibang mainstream media yung kasinungalingan na yan. Bagay, simulat sa pulpa naman na nagka-issue dito sa KOJC, talagang binabato na ho nila ng puro ka-fake newsan at kasinungalingan na ang KOJC at si Pastor. Kaya hindi na rin ho bago sa atin yung ginagawa ng iba pang mainstream media. Okay. Gusto ko lang hulinawin ito tungkol ho rito sa pagsuko ba o ito ay nahuli.
Proton Elic na to ay talagang mamomonitor niya yung heartbeat, yung kung may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ito lang, Ginoong Torre. Kamusta naman yung basement? Hindi ba ginamitan nyo ng Proton Elic yan? Kung totoo nga na hindi ka nagsisinungaling, pinahukay mo yung basement doon. Mabilisan nung dumating ang mga senador doon. Pinatabunan mo, pinatakpan mo. So, ganito lang kasimple yan. Paano pa nga asahan natin kay Ginoong Torre? Ayan, napakaliwanag niyan na ang taong ito ay hindi na pwedeng pagkatiwalaan ang kanyang sinasabi. Yung pagtatakip mong yan ay ginagawa lamang ng mga kriminal. So, dapat pa ba natin paniwalaan ang mamang ito? Pangalawa, uulitin ko to, General ka, ikaw ang Regional Director ng Region 11. Ngayon, ikaw ang nagpakilos dito. Ikaw ang sinasabi mo. Ikaw lahat dito ang nagpapa-responsable dito. Kumuha ka ng iba't ibang Regional Mobile Force Battalion. Pero hindi mo alam kung si pastor ay nahuli o sumuko. Ibig sabihin nito, wala ka pang idea. Ganun lang kasimple yun. Paano ka magbibida-bida ngayon kung wala ka namang i-report? Kasi ang totoo, si pastor hindi naman ang galing dito sa loob, galing sa labas. Kaya lang pumunta si pastor dito para kausapin po yung mga, ang tawag dito, yung mga ministro, yung minister dito, yung para siguro pagbili na niya, then kasama niya ang ISAP, mga army, at lumipad na sila sa Pamanila. Kaya kasinungalingan yan. Napakalaking kasinungalingan yan na sinasakyan ngayon ng mga mainstream media, Boss Dada. Ako, nung narinig ko yung balita na yan, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis eh. Kasi supposedly, ang PNP, dapat credible. Yes. Yung credibility ng ating mga kapulisan, sabi ko nga sa inyo, itinaas ni PRD, yung kanilang antas eh. Kumbaga yung pagkilala ng tao sa uniforme, dati medyo tarnished na yan, pero binalik ni PRD yung dignidad. Ito na naman ngayon. Bakit kasi ang hirap-hirap na lang ang hirap niyong tanggapin yung katotohanan na pumalpak kayo dito. Na pulpul yung inilagay nyo dyan sa Region 11 para magtrabaho nito. At balibalita nga natin, ang daming mga tao na inoferan nyo na itong trabaho na to. Pero isa lang ang tumanggap. Ito. At sabi nga ng ating butihing mayor, dito sa Davao, napakapalad natin. Nagtabi pa sila. Napakapalad natin dahil daw itong Region 11 Director, mahina. Mahina ang utak. Pulpol, ika nga niya. Dahil since day one, palpak na yung kanyang pag-serve ng warrant. Sabi nga ni Sir Jay, nag-serve ka ng warrant of arrest, tapos after 16 days, wala pa din yung ina-arresto ninyo. Meron pang mga pagkakataon na pumupunta pa sila sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, samantalang klarong-klaro, sinasabi niya even sa Senate na nandito. Ito talaga. I have reason to believe na nandito. So nandito daw at siya daw ay nasa bunker. May heartbeat eh. Dahil ang dami pa niyang mga pinaggagamit na mga kung ano-anong equipment, kung kani-kanino pa daw mga galing yung mga equipment na yan, para lang mahanap si Pastor Kibuloy at lumabag siya sa batas sa pagpapasuot ng mga uniforme ng polis. Doon sa mga hindi naman mga polis, at inamin niya yun sa Senado, na ginawa daw niya ito, sinanction niya ito dahil nga daw para mas madali sila makapasok sa loob. Yan alone, paglabag sa batas. So dito mo malalaman talaga na itong PNP, wala na talagang mga kwentang tao itong lalong-lalo na nandiyan sa Region 11 na si Torre. Para gawin mo ito at para aprubahan naman ito ng mga boss niya, pare-pareha silang mga ogag. Imaginein mo si Pastor Kibuloy, miss na yan ng mga tao. Yes. Kung dito nahuli at nakita nila, baka hindi nila nabitbit palabas yan. Correct. Mantakin mo ilang tao rito yung yayakap dyan. Magkakaduguan dito sigurado. Hindi man, pero sigurado ako na dudumugin yan. Hindi nila ibibigay. Paano nyo na ilabas dito yan? Hindi ba? Yes. Ngayon, isa pa, sino maniniwala sa inyo? Sino maniniwala sa inyo? Si Bongbong Marcos, sinabi nga na walang pulis na may baril na pumasok dito. Kitang-kita natin, kapalpakan. Hindi nyo pa nga kinokorekt yun, di pa kayo nag-a-apologize doon sa kasinungalingan nyo na yun eh. So, sinong maniniwala sa inyo? Dalawang beses niya pa inulit yun. Yes, at meron pang isang beses na itong si PRO 11,
Torre, dininay niya yung hukay. Yes. At sinabi niya, ang yabang-yabang. Sabi ko sabi nga ni Mayor Baste, sabi talaga ni Mayor Baste, kita mo, siya mismo ang nagpapahamak sa sarili niya sa kayabangan niya. Correct. Ano sabi niya? Toryon, patunayan mo na may hukay dahil kaya kong gawin sa Photoshop yan. Oo. O ano nangyari? Sinama natin, Toryon, kasi magkatunog. Magkatunog O kasi. sabi niya, sabi ni Torre kay Toryon, bigyan mo ako ng, panindigan mo, tingnan mo kung ano. I-prove mo sa akin na totoo yan. So ang ginawa ni Toryon, pumunta kasama ang media, napaya, hindi pinapasok. Building of officers ng LGU ng Davao, pumunta. Ayaw din papasukin. Ayaw rin niyang papasukin. Oo. Until, nung kinaumagaan na yung mga senador na, pumasok, nakita, maayos na. Maayos na. Pero magaling yung ginawa nila, tinambakan ng kahoy. Oo, maayos na. So pagdating sa Senado, umamin siya. So nagdi-deny siya, at pagdating sa Senado, umamin siya na may hukay talaga. Ayan. So ibig sabihin, PNP, sinungaling. Correct. Region 11 na Director Torre, sinungaling. Hindi magsisinungaling yung mga video, yung mga sound bites mo. Nagkalat lahat ng kasinungalingan mo, ginawang ka na nga ng meme eh. Dahil sa sobrang kasinungalingan mo. Ngayon, sinong maniniwala sa inyo kung mulat-mula pa nagsisinungaling na kayo? Anong sabi ng presidente natin ngayon? Yung statement niya, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay nag-request lang ng AFP personnel para siya sumuko. Sino maniniwala sa'yo? President Bongbong Marcos, kung hindi mo pa nga kinokorek hanggang ngayon, yung sinabi mo na walang baril na pumasok, walang pulis na may baril na pumasok at walang gumamit ng dahas sa loob ng KOJC. Hindi ba? So yan pa lang, yan ang patunay talaga na ang hirap na paniwalaan. Napakahirap paniwalaan, napakahirap ng ibalik ng tiwala. Yan, Ang hirap i-edit yan. With all due respect naman sa mga pulis, hindi naman siguro lahat. Ito lang talaga yung nandito. Yung napunta dito sa Davao. No? Pero ano sa tingin mo? Hindi lahat. Ako, talaga pag ginawa ng isa, ginawa na ng lahat yan Kasi uniform uniform ang nire-represent sa bagay. Ako, as much as gusto kong maging yung bigyan sila ng benefit of the doubt at maging lenient doon sa aking emosyon. Hindi. Kasi kitang-kita ko talaga sila since day one kung paano nila niraraan sa nakatalikod ka, ibang tingin nila sa iyo. Correct. Makikita. Yun na nga lang pag-spray sa isang senior citizen kay Sister Nori. Kita nyo naman. Hindi ba? Nakita nyo rin naman kung paano nila sipain yung nakahiga ng inaaresto. Humablot ng mga babae. Pati babaeng matanda, tinitingnan lang yung nameplate, pinalo sa bibig ng baton. Grabe yun sila. Kaya hindi ako kumbinsido nung paalis na sila dito, tapos friendly na sila. BS yun Yes. BS yun. Kasi the fact na pumunta ka sa pila na yan, kung hindi lang nag-message ng stand down yung mga amo nila, satanas lahat yan. Mga demonyo talaga. Lahat ng mga nandito, mga satanas yan. Kaya nga sabi ko, ako taas ang kamay ko talaga sa mga taga-KOJC. Sobrang mabait. Kasi ang bilis nilang napatawad itong mga hinayupak na to. Kasi kung ako, hindi ko talaga mapapatawad pa sa ngayon etong mga to. Nawala talaga ang respeto ko sa mga pulis. Nawala ang respeto ko sa uniforme. Nawala talaga ang respeto ko sa mga general, sa mga lalo na yung mga spokesperson na rin, napakasinungaling na nasa krami na si Mrs. Suave. Si Mrs. Suave. Yung babae may bigote. Attorney daw yun Abogado pa man din, pero napakasinungaling. Tomboy yun. Etong nandirito na si Dela Rey, minanas na yung mukha sa kapal. Kakasinungaling. Ibang klase, napakasinungaling nyo sa totoo lang. Kaya sana naman, magpapasko na, magbago na kayo. Gawin ito boss, nagdagdag ko lang. Boss Ada, rejoinder lang ako sa iyo. Doon sa sinabi ni Bong Marcos, na sinabi niya, nag-request si Pastor Apollo Kibuloy sa ISAP. So meaning, kung nag-request si Pastor Apollo Kibuloy, is the sign of surrender, not captured. Hindi, parang sinasabi nga niya, ang sinasabi niya is, na-capture dito, pero nag-request lang ng military para kumbaga okay, ganito lang yan. Kung dito pero maganda yung punto mo na yan. Hindi, kung nahuli dito si Pastor, may Ginoong Diwata, nagagalit siya doon. Pag Diwata. Pagandahin na natin, duwending itim. Ay,
O, di ba? May dalawang klaseng duwende. Duwende puti at duwende itim. Napakatotoo ng sinasabi mo. Kasi tinan mo, let's say for example, na saan daw nila nahuli? Sa hangar daw. Sa hangar nila nahuli. Paulit-ulit tayong pabalik-balik tayo nun. Gabi-gabi. Oo, sa loob ng 16 na araw. Boss Dada, sabi niya sa hangar nahuli pero lahat ng pulis niya nandito lahat. Eksakto. At saka, tinan mo, sa hangar nahuli, wala si SILG, wala rin ba si Marbil dito sa Pilipinas noong mga araw. Wala silang dalawa. Kanino susuko yun? Sa PO1? Tapos yung PO1, ite-turn over dadalhin sa krami, hindi makikipag-coordinate sa hepe dito. Yung hepe dito parang turumpo nung nalaman niya. Madaling salita, boss. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Boss Dada, sa madaling salita, etong si Duwending Itim, itong si Torre, ito yung nag-operate na walang alam. Binulag ka ba ng mga tauhan mo at nakakuha si Pastor, di ba? Lohi ka lang. Kung ako sa'yo, General Torre, kung ako sa'yo, ilalaglag mo ngayon pa lang. Ay, sigurado ako, itong na to, kasi sabi ni Bongbong Marcos at ni Abalos before, wala daw silang dito, wala daw silang alam dito sa mga nangyayari na ito na pinaggagawa nitong PRO 11. Pero ngayong nahuli na, credit grab. Ang dami na nilang sinasabi. Merong statement si Abalos, may statement si Bongbong Marcos na akala mo pagkagaling-galing. Kung nandito pa sana si Sir Jay, mababasa ni Sir Jay yung eksaktong yung eksaktong yung statement patungkol dito na parang bilib na bilib siya sa sarili niya sobrang talaga, sobrang nakakahiya talaga itong pinaggagawa nitong mga nasa gobyerno natin ngayon, nakakawala ng respeto. May gusto pa kayong idagdag bago yung ang idadagdag ko dito ay may isa pang pinatunayan ang PNP dito. Sige, na sa dinami-daming sindikato sa buong Pilipinas, kayang-kaya naman pala nila kayang-kaya naman pala nila magbigay ng puwersa na ganito kalakas. 'Di ba? Halimbawa, may mga wanted na mga drug lord dito sa Pilipinas. Kaya-kaya naman pala nila mag-full force Kaya-kaya naman nila hulihin pala or lusubin ng isang sindikato or isang masamang tao na talagang patuloy na nandito sa Pilipinas. Kasi patunay sa ginawa dito sa KOJC, eto nga, region compound to Pero yung puwersa na ibinigay nila dito, pang malaking sindikato na. Kaya ito dapat, kung nagawa nyo ito sa KOJC dito sa isang religion compound, kayang-kaya nyo rin pala itong gawin sa mga sa mga malalaking sindikato sa Pilipinas. Boss Dada? Ayan, so ito magiging mapanahon ngayon sa mga susunod na araw. Ang magiging usapin ngayon ay batuhan ng fake news. Sigurado yan kasi ngayon pa lang sinisimulan na nila dahil tanggapin natin, nakakahiya sila So kailangan i-save nila yung kanilang pagmumukha, ganyan na nga yung mukha nila, failure pa sila. So syempre kailangan masahihin nila yung sitwasyon at ito ay para sila talaga ay hindi lang mapahiya kung hindi pa sila makasuhan. Kasi kung hindi talaga dito na lagi si Pastor Tibuloy, marami silang kaso. Hindi nga natin alam kung pwedeng ginamit pa nila ang KOJC sa hostage taking. Kasi para lumabas si Pastor Tibuloy, ganyan yung last night, ganun lumalabas. Parang hostage taking, sasaktan namin to, aarestuhin namin kahit walang ginagawa, aarestuhin. Bawal ang cellphone, bawal lahat. Yun ay paglabag sa freedom of the press. Diba? May karapatan na dyan. Pero, well, anyway, alam natin, may side yung isa, may side yung isa, so kayo na lang ang humusga. Wala namang pilitan dito. Kayo na ang mag-decide kung sino ang fake news. Papaalala ko lang sa inyo, sila ang nagsabing walang armas, walang tear gas, walang hukay, may na-rescue sila, yung pala tanim rescue, may heartbeat, at kung ano-ano pa. So kayo ba ay maniniwala pa doon? Tapos ito ang mas matindi sa lahat. Sinasakyan ng mainstream media. So kayo na rin
ang humusga kung sino-sino yung mga fake news media na balita ng balita, pero halimbawa, nakita nila wala namang armas, di ba? Hindi nila ibinabalita. So yan ba ay walang kinikilingan? Yan ba ang tinatawag na patas? So kayo mag-decide. Ulitin ko kung sino ang mga sinungaling, kasi tatandaan natin, kampon yan. Parang Three Stooges yan. Kung sinungaling yung isa, sinungaling po lahat. Kayo na mag-decide. At ayan nga, syempre, katulad ng sinasabi natin kanina, bigay-pugay tayo sa mga taga-KOJC na talagang na-endure yung 16 days na pagkubkob sa kanilang property, yung kanilang right to religion, to praise, nawala iyon. At syempre, meron tayong balita dyan bago tayo magbigay ng last statement. Matapos ang higit 2 linggo na marahas na pagkubkob ng kapulisan sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, nagbigay ng kanilang reaksyon ng ilang personalidad sa karakter na ipinakita ng mga KOJ missionary. Narito ang balita ni Carla Abellana. Umani ng paghanga ang mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa ipinakita nilang karakter sa gitna ng marahas na pagkubkob ng kapulisan sa KOJC Religious Compound sa Davao City. Madaling araw ng August 24 ng taong kasalukuyan nang iligal na kubkubin at okupahin ng libo-libong kapulisan ang KOJC Religious Compound gamit ang isang alias warrant na nakapangalan kay Sylvia Simanes. Sa unang araw pa lang, isang KOJC missionary na ang naitalang nasawi habang marami ang nasugatan. Pero sa kabila ng mapait na sinapit mula sa kamay ng kapulisan sa pangunguna ni Nicolas Torre, ay mas nanaig sa mga KOJC missionary ang mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. What happened was a display, between the test of character, between the government and KOJC, and it showed, yung resilience ng KOJC membership, yung incredible restraint, not to resort to violence, Talagang napakahirap gawin yan with all the resources that you have, with all, you have all the reasons to go violent against the police. You have all the reasons to go violent, but it showed, you showed how to stand up to oppression without being violent, non-violent. Ako, sa totoo lang, Ibi, hindi ko siguro, mahaba ang pasensya ko, pagkaganyan na siguro yung, tingin ko, first day pa lang, magkakaproblema na eh. Admirable faith talaga, and the strength of your faith and your character just shown through all these dark times, na nakita natin dun sa pagmamarahas ng Marcos administration, taas noo kayo, at saka panalo kayo, very victorious. Dagdag pa ni former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Baduy, kung hindi na bago ni Pastor Apollo ang buhay ng mga KOJC missionary and members, ay talagang magiging magulo ang kalalabasan ng pag-ukupa ng PNP sa kanilang compound. Hindi pa sila na-transform talaga ni Pastor. Pwede silang mag-retaliate, natutulog. Pwede mo patayin, di ba? But they did not do it, right? Nagpupuyos yung puso nila. Samantala, hindi naman alintana ng mga taga-KOJC mula sa kamay ng kapulisan at tuloy pa rin ang kanilang mga aktibidad gaya ng Global Workers Camp at Anniversary Celebration. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, SM9 News. At ayun Okay, so ayun na nga, At siyempre, i-stress out natin dito itong mga fake news talaga na inilalabas ng iba't ibang mainstream media, social media personalities, at of course, pati nga mga kapulisan natin talagang nakikipagtulungan na sila sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi ko sa nila lahat, pero dito nakakatakot, spokesperson pa mismo nila.
yung kay Tori, Ngayon kay Tori nga, pakisabi mo, kayabang-yabang mo kahapon, wala kang idea. Ngayon na naman, nagbibigay ka na naman statement na sa Bible school mo na huli si Pastor Kibuloy. Meron tayong maraming mga nagsasabi na sa hangar naman daw sa hangar nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Pero may bagong statement sa General Torre na sa Bible school na naman nahuli si Pastor Kibuloy. Ano ba talaga, kuya? Ano ang katotohanan? Ayan ang problema sa inyo eh. May Viber naman, hindi kayo nagba-Viber, iba-iba mga sinasabi ninyo. So ito sabihin na natin na totoo yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Yung mga sinabi niya kanina, hindi ko na uulitin kasi ang pangit na pagkakasabi niya eh. Kung totoo yun, ito ay nangangahulugan lang na hindi talaga kayo pwedeng pagkatiwalaan. Kung yung si Pastor Kibuloy ay nakiusap sa ISAF para yung ISAF ang magdala sa kanya. So, hindi kayo pwede pagkatiwalaan or hindi nyo kayang ipatupad ang batas na hindi kayo nananakot, nang hindi kayo nang i-intimidate gamit ang inyong kapangyarihan. So, biruin nyo isang pastor ang huhulihin ninyo. Tapos, libo-libong pulis ang dadalhin nyo dito. Hindi ba nakakatawa yun? Samantalang yung rebelde na inuhuli dati, 300 pulis lang ang pinadala. Hindi ba nakakahiya yun, mga sir, mga ma'am? So, ano po ba tayo dito? Ito, bilyon-bilyon po ang danyos na hihingin sa inyo ng KOJC. Taxpayers money yan, brother. Yes, that's taxpayers money. Iisahin tayo sa sarili nating mantika. Pera ng taong bayan ang ginagastos nyo sa walang kabuluhan. Ano nangyari? At yung gagastusin nila sa pagbabayad nila rito sa damages, pera Correct. ng taong bayan. Pera pa rin ng taong bayan. Yung sisingilin ng KOJC na billions of pesos kasi the integrity of the building was lost kasi yung sa hukay ninyo na hindi namin alam or hindi alam ng mga KOJC kung maayos ba ito yung pagkakatambak nyo. Pero the fact na hinukay nyo yun, wala na. Konting lindol lang, apektado. But anyway, mga kapatid, mga kababayan, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan Pilipino na tayo po ay maging mapagmatsyag. Kung may nakikita po tayong pagkakamali, uso naman ang social media ngayon eh. Magsalita po tayo. Kung gusto nyo mabago ang kalagayan ng ating bansa, kung gusto nyo mailigtas sa tiyak na kapahamakan at kasamaan ng ating bansa, magsalita po tayo, magtulong-tulong po tayo, magpalaganap ng katotohanan. Dahil kung hindi tayo magsasalita, wala. Malulublob tayo sa bansa na puro kasinungalingan. Ang pangarap lang naman natin, mapaganda ang ating buhay kahit konti, mapaganda ang ating bansa. Ang di ba, ng mga politiko, gagawing katulad ng Singapore, ang Pilipinas. Paano magiging Singapore ang Pilipinas kung sa maliliit na bagay nagsisinungaling ang ating mga leader? Di ba? Paano tayo niyan? Paano magiging Singapore ang Pilipinas kung kanya-kanyang kurakot? Di ba? Kaya, mga kapatid, wala na pong ibang paraan kundi magtulong-tulong ang mga ordinaryong Pilipino para sugpuin ang epidemya na kumakalat sa politika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Okay. At ako ho ay sa nakita ko ho kanina, maliwanag ho yung sinabi ho ni General Torre. Nung in-interview siya kahapon, ang sabi niya, wala akong idea. Hintayin natin na sila ang maglalabas niyan. Pro 11, Regional Director ka. Ikaw ang may pakana lahat ng ito. Tapos, sa'yo mismo, wala kang alam. Ngayon maglalabas ka. Sasabihin mo ngayon, nahuli si pastor dito sa Bible School. Alam nyo gaano kalapit dito yung Bible School dito sa pinagpulungan nyo? Tingin mo, kung dyan nahuli si pastor, ang layo po ng hangar, sa inyo idadaan si pastor. Makikita namin dito, nakamonitor kayo. Nuknukan kayo ng sinungaling, sir. Hindi lang pala kay duwending itim. Ito kaya, sabi nga sa inyo, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung maitim ang puno, maitim din ang bunga. Tingnan niyo po, sa atin dito, makikita po natin, mga kapatid, mga kabayan, kung ano ho ang itinanim, again, ni pastor dito. Tinanim ni pastor dito sa KOJC ang kabutihan, humility, kababaan ng loob, At nakita ninyo, yung nasaksiyan namin, yun po ang pinamumuhay nila. Pero kung mga salbahe lang ito, sa maiba-iba nyo gawin to, sa mga Muslim nyo gawin ito, ipalagay ko, dumanak na ang dugo. Muli po, at magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga nanonood. Mabuhay po kayo. Yun, Jay Guevara. Yun nga, ito yung isa sa pinaka
ano na talaga ng administrasyong Marcos. Nagsimula tayong lokohin ng administrasyong Marcos, pangako niya na sa 20 kilos na bigas, napunta sa Talano Gold, napunta sa flood control, at kung saan-saan pa ho na panluloko ang ginagawa ng administrasyong Marcos dito sa ating bansa. Hanggang ngayon, na napunta na ho tayo sa issue o sa usapin na pag-aresto kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ay pangluloko pa rin po ang pinapakain sa atin ng administrasyon at nitong mga kanyang mga alagad na katulad niya, nila Torre, nila Marbil, nila Abalos. Sa kalokohan na ginagawa nila at sa pagsisinungaling nila, hindi na po kami, hindi na po mga vlogger, hindi na po KOJC member ang nagpatunay na sila ay mga sinungaling, kundi sila mismo ang naglalaglagan sa mga sarili nila. Katulad lang yan ni Torre na nung nakaraan wala siyang maibigay na pahayag mapatungkol sa pagsuko ni Pastor Apollo sa ISAP. Eto, may lumabas na naman nga po na video na sinasabi niya na nahuli daw or nadampot si Pastor Apollo Quiboloy sa Bible School, Bible School. Samantalang po yung Bible School na ho yun, napakalapit lang ho nun doon sa mismong area na kung saan andun po lahat ng mga KOJC member. Kaya nga kanina sinabi ko, napakalabo po nung sinasabi nila na dito nila nahuli si Pastor. Dahil, nung sinabi ko nga, dahil kung dito nahuli yun, ay malamang sa malamang nagkagulo at hindi nila basta-basta hong nailabas yun. Kaya kayo, sa mga kababayan ho natin dyan, paulit-ulit po namin pinapanawagan na sana tama na ho ito. Paulit-ulit na ho tayong niloloko ng administrasyon natin. Simulat sa pool na sa mga pangako nila sa atin ay ni isa wala hong natupad. At puro na lang po propaganda ang ginagawa nila sa atin at panloloko. Dahil simula nung naupo si Marcos Jr. dito sa pagiging presidente ng Pilipinas, hanggang ngayon wala ho silang ipinakita or wala naman po talagang nagawang maayos at mabuti etong administrasyon na to sa ating bansa. At ito na nga, patuloy na nga po na talagang mismong mga tumulong sa kanila, katulad nilang nito ng SMNI, ng KOJC at ni Pastor Apollo C. Quiboloy, na isa sa mga tumulong sa kanya, sa kanyang pangangampanya at tumulong sa kanya para maging presidente siya, ay ngayon ay ito na po yung kanyang kinakawawa at ginagamitan ng daha sa pamamagitan ng kanyang mga bataan na katulad ni Torre, ni Marbil at ni Abalos. Kaya sana mga kababayan, wag na ho nating i-tolerate, wag na ho nating ipagpatuloy ang ginagawang kabaliwan at kaharasan ng gobyernong ito. Sana magkaisa na rin po tayo na itong administrasyon na napakawalang kwenta ngayon ay atin nang pababain sa pwesto. Yun lamang po. Alam mo, dapat magkasundo sila. Pero Coach Oli, alam ko gusto mo reaction na niya. Pero meron kasi ditong statement ang Department of National Defense na the Department of National Defense will oppose any motion to have Pastor Quiboloy transferred to AFP custody. AFP facilities are subject to strict operational security protocols. Thus, the AFP is not the proper agency to have the custody of suspects in criminal case. So ano sa tingin mo ito? Parang sinasabi ng DND kasi nagre-request actually nilalabi ng mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy na sana military ang mag-handle ng custody ni Pastor Quiboloy kasi mas safe talaga siya sa sa military dahil nakita naman natin ng pulis sinungaling. 'Di ba? Parang mga baliw na, nakakita na ng mga tao na tumatago sa dingding. 'Di ba? Tapos nakakita na ng mga bata daw sa labas. At higit sa lahat, sunod-sunuran sa maling utos. Tapos sunod-sunuran sa maling utos. At kahit na huling-huli mo na sa sa pagsisinungaling, ayaw pa rin umamin. Katulad nitong
Bible school. Ang lapit ng Bible school. Boss Dada, parang gusto lang i-twist yung kwento, ano? At gumagawa sila ng script na palabasin nila na si Pastor Apollo Kibuloy ay nahuli dito at dito sumurrender si Pastor, then tinurn over nila sa ISAP, sa gano'n, ano? Tsaka ito na lang yan yung kanina pa natin pinag-uusapan, ano? Si Pastor Apollo Kibuloy, gusto nilang mangyari, dito daw nahuli, siguro para i-justify na yung ginawa nila ditong lahat ng mga kahayupan, nasa batas. At syempre, alam din naman nila na kung natagpuan, kung si Pastor Kibuloy ay hindi dito natagpuan, sumuko galing sa ibang lugar, patay talaga ang rito, ang PNP rito, mauubos talaga. Mauubos talaga ang nila dito, ang resources nila dito dahil ididemanda talaga sila nito. From day one, lahat ng ginawa nila dito, lahat yun. Nakita mo naman yung presentation ni Dean Torion sa Senado. Since day one, oras-oras, nandoon lahat ng violations. Boss Dada, at talagang doon talaga magkakaalaman dito. Hindi natin maintindihan. Pero ang reaction ko, final statement para sa akin, itong mga pas na talaga ako sa police. Sobrang mga sinungaling talaga eh. The night before, taranta siya, nakanganga, di niya alam kung sino nakuhuli na ba? Magtanong na lang kayo kay Abalos. Tapos ngayon, ang yabang mo na naman, Tori. Ibang klase talagang hablig mo. Yung saltik mo, ibang klase yung switch ng utak mo talaga. Takin mo from clueless to ngayon, ang yabang, nahuli daw sa Bible school. Sabihin mo na lang na nasablay yung operations mo. Wala ka ng silbi dyan sa PRO 11 at sana itong LGU ng Davao ideklara ulit na persona non grata to. Ay, dapat. Dahil ang daming inabuso at inabala nito dito sa Davao City. At pati yung mga pulis, inabala nito mga to. Mantakin mo, lahat, pati PRO 4, Region 4, Region 3, nagpunta dito lahat, pati NCR, nagpunta rito. So, ang daming mga pulis na inabuso nito. Binigyan ka ng pagkakataon kasi ni Senator Bato de la Rosa na you are at the losing end. Mag-ano ka na lang, mag-retreat ka na lang. Kaya mangyabang, di ba? Sabi nga niya hindi ako takot sa kaso. Major pa lang ako, nagkakaso na ako, nagpiyansa nga ako, general na ako ngayon. Ganun siya Tingnan natin kung kaya mo lusatan tong mga kaso mo rito dahil ang dami mong inamin na mga violations mo sa Senado mismo under oath. Lahat yan. Kaya sa totoo talaga yung sinabi ni Baste na jackpot tayo. Dahil pulpul ito. Dahil kung ito matalino, yari tayo, sigurado. Pag ito gumalaw dito ng by the book, wala tayong masisilip. Sabi nga nila do not disturb your enemies while they're making a mistake. Yari kayo dyan. But anyways, reaction ko ulit. Yung mga taga-KOJC, talagang solid yung mga taga-KOJC. In 16 days, actually since November until kahapon, hindi ka nanalo, Tori. Hindi ka nanalo sa pagsira, sa faith, sa paniniwala, sa puso at isip ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Kaya buong mundo naging saksi kung anong klase ng turo talaga ang ibinigay. Kumbaga kung anong klase ng pinuno talaga si Pastor Apollo Kibuloy dahil nagre-reflect yan doon sa kanyang mga members na talagang kahit na gaano kapuyat, kapagod, ihinit, ulan, pressure, bugbog, di ba, bukol, tear gas, pepper spray, eto pa rin sila, di ba? Nanalo rito ang KOJC, nakabalik sila sa kanilang simbahan. Yung mga nasira ninyo, pansamantala, madali lang maayos yan. Pero yung reputasyon ng mga pulis na sinira ninyo, panghabang buhay nakatatak yan sa mga pagkatao ninyo. Lahat ng kahayupan na ginawa nyo rito. Okay, so bilang panghuling mensahe po, so ayaw ng pulis ng PNP na ibigay sa kustodiya ni Pastor sa AFP, no? Sa AFP, ayaw na nila pumayag. Yung kustodiya ayaw ibigay, hindi sila papayag na ibigay sa AFP. So delikado po yan, Delikado po yan. Kasi kanina, ang sabi ni SOJ Rimulya, pag-aaralan daw nila kung sakasakaling hilingin ng Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang wag na wag niyong gagawin dahil AFP ang makakalaban niyo po dyan. Dahil nagkaroon
nagtiwala si Pastor Apollo Kibuloy sa ISAP, tapos biglang gagawin nyo, ibibigay sa Amerika. Wag nyo gagawin yan. Kasi kayo po ng AFP ang magkakasubukan dyan. So anyway, ganun pa man, katulad ng sinasabi natin, dalawa lang po ang bagay na pwede natin magpilian sa mundo, yung mali at tama. Doon na po tayo sa tama, hindi ko napapabain. Coach Oli? Wrap up na tayo dahil ready na daw yung ating studio. Coach Oli? Okay, so dyan na lang. Abangan natin susunod yung press con dyan sa Makati. So ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Jake Ibarra. At ako po, si Danchan. Ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Good evening.